Simula ng video na may mga lumang larawan at video clips ni Ramon Magsaysay. Sino nga ba ang leader na tunay na nagmula sa masa at para sa masa? Isang pangalan ang laging unang sumasagi sa isipan ng marami, Ramon Magsaysay. Ngunit paano nga ba ang isang ordinaryong mekaniko mula sa Zambales ay naging isa sa pinakamamahal na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas? Samahan ninyo kaming balikan ang buhay ng isang bayani. Mula sa kanyang kabataan, sa kanyang katapangan bilang isang guerrilla leader noong World War II, hanggang sa kanyang pag-upo bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Dito, ipinakita niya ang kakaibang tapang at diskarte upang sugpuin ang rebelyong hukbalahap. Hindi sa pamamagitan ng purong dahas, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa sa ugat ng kanilang problema at pagbibigay ng bagong pag-asa. Nang siya ay mahalal bilang ikapitong Pangulo ng Pilipinas noong 1953, isang bagong kabanata ang nabuksan. Ibinukas niya ang mga pinto ng Malacanang sa bawat Pilipino, mayaman man o mahirap. Ang kanyang slogan, "Magsaysay is my guy," ay naging sigaw ng bayan dahil naramdaman nila ang isang gobyernong tunay na nagmamalasakit. Nilabanan niya ang katiwalian at ipinaglaban ang kapakanan ng mga magsasaka at ordinaryong manggagawa. Ang kanyang simpleng pamumuhay at hindi matatawarang integridad ay naging huwaran para sa lahat. Ngunit ang bawat kwento ng tagumpay ay mayroon ding anino ng trahedya. Noong Marso 17, 1957, ang pagbagsak ng eroplanong Mat Pinatubo sa Cebu ay biglang tumapos sa buhay ng idolo ng masa. Isang buong bansa ang nagluksa. Ang pagkawala ni Magsaysay ay nag-iwan ng malaking puwang sa puso ng mga Pilipino, isang sugat na tila hindi pa rin lubusang naghihilom. Ang kanyang legasya ay higit pa sa mga batas na kanyang ipinasa o mga proyektong kanyang sinimulan. Ito ay ang diwa ng tapat na serbisyo, ang paninindigan para sa tama, at ang walang sawang pagmamahal sa bayan. Ang kwento ni Ramon Magsaysay ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa puso ng mga taong iyong pinaglilingkuran. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa ating kasaysayan.